Marami pa ring creators ang na-demonetize dahil sa reuse content. Pero sa ngayon, mas humigpit pa ang YouTube. So ano ba talaga ang bagong rules at paano maiiwasan? Yan ang ipapaliwanag ko ngayon in the simple way. Welcome back sa Josapher Vlogs. Kung bago ka pa lang dito, gumagawa ako ng mga tutorials tungkol sa YouTube, AdSense at mga common problems ng mga creators. For today's video, pag-uusapan natin ang updated rules ng YouTube tungkol sa reuse content ngayon. Dahil marami na namang creators ang nakakaranas nito. Ano nga ba ang bawal at ano ang safe na content? Ano ba ang reuse content? Sa pinakasimpleng words, reuse content, ito yung content na hindi mo sarili at wala kang personal na contribution o explanation. Ibig sabihin, hindi ikaw ang gumawa, hindi ikaw ang nag-record, hindi mo binago ang meaning at hindi halata ang effort mo. Ano ang bagong rules ng YouTube ngayon? Sa ngayon, hindi nag-release si YouTube ng bagong batas, pero ang ginawa nila, pinalinaw at pinalakas ang enforcement ng existing rules. Ito ang tatlong pinaka-importanteng pagbabago na marami ang hindi nakakaalam. Rules update number 1. Stronger AI detection. Mas malakas na ang AI system ni YouTube sa paghahanap ng TikTok compilation, Facebook Reels na nire-upload, short compilation, stock clips na walang narration, musical lyric videos, gameplay na walang komentary. Ngayon, kahit hindi siya copyright strike, pwede ma-reject sa monetization o mawalan ng ads. Ito ang pinaka-common na problema ng iba kong clients pagdating sa pagpapa-approve ng Step 2 AdSense sign up. May video sila sa Facebook or sa TikTok. Kinukuha lang nila tapos ina-upload nila sa YouTube as is lang. Walang narration, walang paliwanag at walang transformation. Ang problema dito, hindi sila makakontinue sa Step 2 ng monetization. Sa halip na normal na AdSense sign-up page, ang lumalabas sa kanila ay yung napakasakit na error na you already have an existing AdSense account. Pero ang totoo, madalas wala naman talaga silang second account. Ang dahilan nito ay ganito. Kapag nakita ni YouTube na karamihan ng uploads mo ay re-uploaded content, lalo na yung TikTok compilation, Facebook Reels na nire-upload, short compilation, stock clips na walang narration, musical lyric videos, gameplay na walang komentary or hindi mo originally made for YouTube, automatic kang tinatamaan ng system check. At ngayon, mas naging aggressive ang AI. Kaya kahit wala ka talagang duplicate AdSense, tinuturing kang high-risk channel. At binibigay sa'yo yung existing AdSense account error bilang safety block. Para bang sinasabi ni YouTube, hindi pa namin nakikita ang originality ng content mo. Kaya hindi pa namin pwedeng i-link sa isang AdSense account. Kaya sobrang dami talagang creator na hindi makapag-proceed sa Step 2, hindi makapag-sign up sa AdSense, at paulit-ulit na lumalabas yung existing account error, kahit wala naman silang duplicate account. Ito lahat ay dahil sa malakas na detection ng re-uploaded videos. Ang solusyon dito, kailangan maipakita mo kay YouTube na original, ikaw ang nag-produce at may personal contribution ka. Pag-improve na ang content mo, madalas nawawala na din ang error o na-approve na rin ang Step 2 sa monetization application. Rule update number 2. Low effort editing is now considered reuse. Dati, safe pa ang cut plus paste, image slideshow, background music plus photos, minimal text only. Pero sa ngayon, low effort ay reuse content na. Rule update number 3. Text-to-speech, strict check. Pwede pa rin gumamit ng TTS. Pero kung walang explanation, walang analysis, walang personal voice or point of view, puro B-roll plus TTS lang, automatic low commentary, possible reuse. Ano ang hindi na considered reuse content? Ito ang mga safe. Voice over mo kahit hindi ka magpakita. Basta ikaw ang nag-explain, nagko-comment, nag-a-analyze. Safe. Screen recording plus explanation. Kung YouTube tutorial channel ka, very safe ito. Original storytelling / experience. Kahit simple lang basta ikaw ang nagkukwento.
Educational content na may analysis. Hindi sapat ang facts, dapat may sarili mong paliwanag. Paano mo maiiwasan ang reuse content? Original voice plus original message plus personal explanation is safe. Basta kita sa video na ikaw ang nag-explain, ikaw ang nag-guide, ikaw ang nag-voice over, ikaw ang may sariling opinion, hindi ka ma-flag. Kasama din dito yung concern ng maraming creators about text-to-speech. Gumagamit din ako minsan ng TTS kapag busy ako. Pero ang mahalaga dito ay yung mismong nilalaman ng video. Kaya malinaw ko rin sasabihin, TTS is safe kung ikaw ay gumagawa ng explanation. Kahit AI voice ang nagbabasa, basta ang content ay ikaw mismo ang nag-isip, ikaw ang nag-i-explain ng topic, may opinion ka, may sariling analysis at hindi copy-paste na facts lang. Yan ay considered original commentary kaya hindi siya reuse content. Ang binabantayan ni YouTube ay yung TTS plus stock clips lang. Walang explanation, walang personal take, halatang auto-generated, walang human decision o analysis. Pero sa case ko at ng maraming digit creators, kahit TTS ang voice, ako pa rin ang gumagawa ng paliwanag. Minsan nagre-research ako para sa idea ng topic ko. Inaangkin ko ito at dinadagdagan ko ng sariling insight kaya nagiging tunay na original content. Kaya hindi ito mapa-flag ng YouTube kasi tinitingnan nila ay yung brain work, hindi yung mismong boses. Hindi importante kung human voice o TTS. Ang importante ay human explanation. Basta tandaan nyo, gumawa kayo ng content na may sarili nyong paliwanag at point of view. Yan ang sekreto para hindi ka ma-flag as reuse content. Kung may tanong ka pa tungkol sa YouTube or AdSense, i-comment mo lang at gagawan ko yan ng bagong content. This is Josepher Vlog. See you on the next tutorial. God bless us all. Bye-bye! Subscribe now